Ito naman para po sa mga nahihirapan magbalik ng kanilang brake caliper piston, pabalik po sa loob upang mailagay po nila yung bago nilang brake pad. Ito, pwede po kayong gumamit ng ganitong klaseng special tools. Ito po, nabibili po ito sa mga online store at yan po, ready to use po yan. At ang trabaho nyo po is para itulak pabalik itong inyong brake caliper piston. So tayo, wala naman po tayong pambili at ang gagawin lang po natin ay mag-DIY at maghahanap lang po tayo ng mga posibleng materyales para dito. Ito po, nakahanap na tayo at ang una po dyan ay itong ating brake pad na pwede po natin gamitin na panulak sa ating brake caliper piston. So pwede rin po tayong gumamit ng kaperasong bakal. Alawa ay ito, yung ating tornilyo. So ito po yung napulot natin sa highway. So ang kailangan lang po natin ay butasan po dito. Mamili na po kayo dito kung ano po ang gusto nyo. At ang gagawin natin, itong ating nut ay ihihinang po natin dito sa portion na po na to. Yan. Pero bago po natin hinang, ay kailangan muna po natin butasan to ng sinlaki ng ating tornilyo. At ito, nabutasan na po natin. Para sigurado po ay testingin po natin kung lulusot itong ating tornilyo. At try natin magbutasan ay i-weld na po natin itong ating nut. So pwede po kayo magpa-weld sa mga labas, halagang 20 pesos lamang. Pero kung meron mo naman po kayo, eh tayo lang din po ang titira. After po natin mahinangan, ito, pagpasensyaan nyo na po yung ating hinangan kasi hindi naman po tayo professional, kundi amateur lamang. Ay pwede na po natin itong testingin. Pag okay po, ay pwede na po natin itong pinturahan upang iwas kalawang. At ito, sasaksak na po natin yung kanyang bolt. So testingin naman natin mga pare ko kasi kalimitan po nangyayari once na hininangan yung nut ay nadideform at hindi na makapasok yung kanyang bolt. Dito naman sa atin is okay naman at all the way. So okay na po ito mga pare ko kasi ang ganito lang naman po taga yung play na to. Na po yung ating homemade DIY brake caliper piston pusher na made in pinaglumaang brake pad at bolt. At sa paggamit naman, very simple. Ayan, kung makikita nyo po yung ating piston, nakurot po yan, is dito nyo lang po siya ipapatong sa ibabaw. At syempre yung kanyang kaasawa na luma din brake pad ay dito nyo po siya ipapasok. At ilalapat po natin siya. Hawakan nyo po to para hindi umikot. Yan po yung purpose nyan. Kaya hindi po natin tinanggal yan. At saka po natin paikutin tong kanyang tornilyo hanggang sa lumapat sa kabilang pad. Pag medyo may higpit na, yan, may resistance na po na kante, yan, ay saka po natin i-align tong kaasawa niyang pad sa gitna. At pwede na po tayong gumamit dito ng ratchet o kaya naman is impact wrench. So ito lang po yung ating gagamitin, yung ratchet. So dire-diretso na lang o yan, tingnan nyo. At lumulubog na po yung ating piston, dahan-dahan. Hanggang sa yun mga pare ko, lapat na po siya at pwede na po natin siyang tanggalin. At ayan mga pare ko, simpleng-simple lamang, wala po tayong ginastos dyan kundi pulot-pulot lamang. At ito, sa pagtatanggal pala, napakasimple lang, luwagan lang, iangat, tanggalin, presto. So okay na mga pare ko, at nakalubog na po itong ating piston at pwede na po natin siyang saksakan ng panibagong makapal na brake pad. So hanggang dito lang po ang ating video at ganyan-ganyan lang po gumawa ng mga DIY tools na tulad nito. So ito, magagamit po natin to every time na maglilinis at magpapalit po tayo ng brake pad. So hanggang dito lang po ang ating video mga pare ko. Paalam!